Masayang araw mga ka-PL. Kumanta na po ang isa sa mga tulisan na nanloob po sa Hanas Pawn Shop sa Davao City. Ang sabi po nitong isang tulisan na nagngangalang si Johnny Bulawan ay napag-utusan lamang daw sila mga kababayan para guluhin po ang Davao City. Uulitin ko, para guluhin lamang ang Davao City. So tama po ang mga hinala natin, mga kababayan, na baka meron pong isang tao na naiinggit sa pagiging progresibo at mapayapang syudad ng Davao City. Baka gusto niya lamang alisin sa talaan ang Davao City na isa sa pinaka-ligtas na syudad sa buong Asia. Naiinggit siya kasi hindi po ganun ang lugar nila. Magulo siguro ang lugar nila, mga kababayan, at marami ng tulak. Ito po ang video ni Johnny Bulawan, mga kababayan. Interview sa kanya mula po sa 93.9 IFM News Davao. Panoorin po natin bago po tayo magbigay ng ating komento tungkol ho dito. Okay? Doon sila yung personal na kuwan doon. Bison. Mga kuwan ba, mga taga-Osamis. Sila yung personal na magkakuwan sa mga. Sir, excuse me, na ba nagapasulpod sa inyo ang politician? Wala ko lang. Pero masunod ka na na yung Duterte, sir. So, unsa ilang branches sa Duterte? Kuwan lang. Sumukul lang ko. Davao. Bisa na ingon. Wala ako matulungan sa akong mga. Nadunggan sa inyong grupo, sa membro sa inyong grupo, or unsa ba? Sir, isa dito yung leader, sir. Sa grupo. Narinig di umano ng isa sa mga kasamahan niya na ang utos guluhin lang ang Davao City. Hindi kung pagnakawan lamang itong Hanas Pawn Shop. Ito po, mga kababayan, basahin ko po itong naging caption nitong nagbalita, itong ang IFM News Davao. Ang sabi ho dito, Bisaya ho ito pero tatagalogin ko rin para mas maintindihan pa po natin yung sinabi kanina sa interview nitong si Johnny Bulawan. Nagpaluyo sa pawn shop heist sa Davao City o sa Davao, adunay dumot sa mga Duterte. Ibig sabihin, mga kababayan sa Tagalog, ang nasa likod di umano nitong pawn shop heist na nangyari po sa Davao City, meron di umanong galit sa mga Duterte. Ano ba yung dumot sa Bisaya? Basta, yung kinikim-kim na galit, ika nga, kaming ganon. Ito pa, Davao City, gibutyag ni Johnny Bulawan. Kinsa nadakpang suspect sa pagpanuli sa usa ka pawn shop sa may ilustre ning syudad ni adto Pebrero 26, 2025 nga usa ka iladong pamilya, mga kababayan, ang nga taga Osamis City ang nagsugo kanila aron sa moko ng Davao City. Okay, tagalogin ko. Kaya sabi ni Johnny Bulawan, mga kababayan, isa di umanong kilalang pamilya na taga Osamis City ang nag-utos sa kanila para guluhin ang Davao City. Ito, mga kababayan, paalala ko lamang po sa inyo. Bagamat meron pong nabanggit dito na isang kilalang pamilya at lugar, kundi itong Osamis City, wag ho muna tayo basta-basta manghusga. Mamaya, meron pa tayo paliwanag dyan. Kapiraso lang, baka sakaling magtugma po tayo ng hinala o pakaramdam ba? Ito pa. Sa pakighinabi sa media karong hapon kang Bulawan, gibutyag niini nga plano unta siyang mubulag sa grupo. Labi na nga nakahuna-huna siya sa mga Duterte. Gusto di umano nitong si Bulawan, mga kababayan, na umalis na sa grupo. Lalo na nasa isip niya itong mga Duterte. Hindi natin alam kung ano nasa isip niya.
Kung meron ba siyang takot sa mga Duterte, kilala po kasi natin ang mga Duterte, mga kababayan, pagdating po sa peace and order sa Davao, talagang mahigpit yan. Kaya nga ang Davao City ay hanggang ngayon ay nananatiling pinakaligtas na syudad sa buong Asya. Which is gustong-gusto namin itong mga taga Davao City na maglakad kami sa buong Davao na ligtas kami. Ito ho ang gusto namin. At maging ng mga turistang pumapasok po sa Davao City, ligtas kasi. Hindi po katulad ng ibang syudad sa ating bansa, mga kababayan, na hindi na ho ligtas. Tanging Davao City na lamang. Ito pa. Gusto na unta siya mo pauli sa ilaha sa Osamis apan wala siya ay pamasahe. O gusto niya na umuwi sa Osamis, mga kababayan, pero walang pamasahe. Ngayon, so ibig sabihin, napilitan lamang siya na sumama sa grupo dahil wala nga sa pamasahe, gusto niya rin umuwi. Ngayon, mga kababayan, ito klaruhin natin to, sino ho ba ang kilala ninyong kilalang pamilya na taga Osamis? Ito, may babasahin ako, mga kababayan. Ito para maintindihan mo natin. Ayan. Hindi naman sa pinagbibintangan natin, pero pakinggan din natin ang sinasabi ng ating mga kababayan. O ang sabi ho dito sa itong i-share nitong nagngangalang Baste Duterte supporters. Supporters lamang ito, mga kababayan, kaklaruhin ko, hindi po ito mismo si Baste Duterte, kundi supporter lamang niya ito, na nakuha niya rin naman ang post na ito mula sa Newsport, Your Choice for News. Nag-repost lang siya. Ang kanyang caption, mga kababayan, ayan, nakikita naman natin. Kinsa ganit tong taga Osamis na natukhang. Kung baga sa Tagalog, sino nga iyong taga Osamis na natukhang? Question mark lang, mga kababayan, napakarami pong nasa comment section, mga kababayan. Pinangalanan po dito, kahit kayo mismo pumunta sa page na to, walang iba kundi Paruhinog. Okay, basahin ko muna itong caption. Usa ka iladong pamilya sa Osamis City ang gitudlo nga maukonoy nagsugo nga sa Mukon ang Davao City. Kini ang revelasyon sa nadakpang sospek sa paglungkap sa pawn shop sa Ilustre Street, Davao City ni atong Pebrero 26 nga si Johnny Bulawan. Ang balitang ito ay kaparehas po ng binasa natin kanina na tinagalog ko rin. Ito di umano ang pamilyang ito ang nag-utos sa kanila, mga kababayan, para guluhin ang Davao City. Na ang pangalang pamilya ay mababasa po natin dito sa comment section, mga kababayan. Ayan, nakikita nyo naman yung page na yan. Pwede nyo pong puntahan yan, mga kababayan, para kayo mismo personal nyong mabasa. Ngayon, ganito po ang aking explanation. Kapiraso lang naman, mga kababayan. Para sa akin lang, hindi ho ako naniniwala na gawa ho ito ng mga Paruhinog. Klaruhin ko lang, hindi ko po kinakampihan dito ang mga Paruhinog, mga kababayan, wala na ho ang mga Paruhinog. Tegi na ho yung iba. Ngayon pa ba sila manggugulo sa Davao City na samantalang noon pagkatukhang sa kanila, nandoon pa yung galit ba? Yung init. Yung galit nila nung mga araw na yun, naroon pa pero hindi ho nila ginawa. Mga kababayan? Nanahimik sila hanggang sa mategi na lang yung iba. Sa palagay ko lang, mga kababayan, meron pang iba na nasa likod nito.
Bagamat natanong po ng isang reporter kung meron bang isang politiko na nasa likod nito, pero walang nabanggit itong si Johnny Bulawan. Ngayon, mga kababayan, ito naman po ang letrato ng mga mastermind nitong panluloob nga sa Hanas Pawn Shop. Ayan, nakikita nyo. Pangalan ho ng kanilang grupo, mga kababayan, Tolentino Criminal Gang. Okay? Davao Contract. So, ito yung pinakaulo talaga, mga kababayan. Etong may picture na nagngangalang Marvin Berongis alias Tata, ito'y leader sa grupo, mga kababayan. Ito namang dalawang magkatabi na merong question mark din, si Ramil at saka si Takyo, alleged financier, mga kababayan. Ito yung bumili ng mga baril, yung mga bolok-bolok na motor na hindi umandar. Ito yun, Ito yung nahuli. Nakita nyo may ganyan. Ito yung ngayon si Johnny Dihito Bulawan. Isa pa lang ang nahuhuli. Pero yung iba, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron pang 6 kataong hindi pa nahuhuli, mga kababayan. Baka kalaunan, mahuhuli din ito ng mga otoridad sa pamamagitan ng pagkanta nitong si Johnny Bulawan. Ngayon, kayo po ang tatanungin ko, mga kababayan, sino kaya ang nasa likod nitong robbery hold-up na nangyari sa Davao City? Kasi ako, hindi ako naniniwalang paruhinog ang may gawa nito, mga kababayan. Kundi, meron pang isa na kilalang pamilya din. Bakit? Ang una hong lumabas sa balita, mga kababayan, nagmula di umano itong mga ito sa Leyte. Tapos ngayon, biglang nag-iba ang kwento. Saan na sila galing? Osamis na, mga kababayan. Ano ba talaga totoo? Galing sila ng Leyte o galing sila ng Osamis? Parang ang gulo. Ang layo ng Osamis sa Leyte, Ang Osamis is parte ng Mindanao na yan. Ang Leyte, Kabisayaan yan, mga kababayan. Nag-iba ang kwento. Dating Leyte, naging Osamis. Pwedeng ipinahid lamang ito, mga kababayan, sa mga pamilyang paruhinog. Kasi nga naman, ngayon, wala nang kapangyarihan sila. Lalo na tegi na yung iba, mga kababayan. Pinahid lamang ito para hindi makapalag yung mga yan. Ngayon, wala nang kapangyarihan Di mga kababayan. O ano ho sa palagay ninyo? Taga-Leyte ang nag-utos o taga-Osamis? O kayo na po ang humusga. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.